Ito nga pala yung Mio 1 na nabili ko lang ng 5,000 dahil bihira ka na lang din makakita ng legit na ganitong model, kaya ito nga pala yung plano kong gawing project bike ngayon. Dahil natapos na nga pala natin si Project Snoopy, naghanap na nga pala ako ng bagong isusunod natin na bibigyang buhay na motor. Inoffer kasi to sa akin ng isang follower, matagal na raw nakatambak at hindi na tumatakbo. Pero dahil medyo malayo yung lugar niya dito sa lugar ko, kaya ipinalalamob ko na nga lang pala. Ginabi na nga rin pala yung nagdala dahil medyo matraffic daw papunta dito sa amin. At dahil halos presyong kalakal lang din naman binenta sa atin to, kaya hindi na rin ako nag-expect na maganda pa yung itsura nito lalo sa personal. Wala na nga rin pala tong gulong dito sa likod, kaya mano-mano lang natin tinulak kahit na sumasahid yung mags. Kaya maaga palang pinasok ko na nga pala to sa garahe para makita natin yung itsura niya sa maliwanag. So papangalanan nga pala natin siyang 5 kyaw dahil nabili ko nga pala siya sa halagang 5,000. So halos nagbibitak-bitak na yung kaha niya, tapos yung iba mga pingas na rin yung tornilyuhan. So, syempre, ang gagawin natin dito, papapugiin natin. Kaya wag na natin patagalin. Tara, umpisaan na natin. Let's go! Kaya nagsimula nga pala ako sa pagbabaklas na side mirror nito para unti-unti natin mabaklas yung mga kahang nakakabit. Halos makukumpleto ko na nga pala lahat ng Mio series na carb type. Isa na lang yung kulang ko, yung hindi ko pa nga pala nabubuo, yung Mio po. Hindi rin kasi talaga ako mahilig sa mga big bike. Mas okay na ako sa mga lower cc, lalo sa mga Mio series. Yung mga panahon wala pa kasi talaga akong pambili. Grabe talaga gusto ko magkaroon nito. Pero ngayon kahit papano nakabuelo na tayo, gusto ko maka-experience. Sumakto nga rin pala na napakaraming nauusong concept ngayon, kaya yung plano ko sanang gawin dito, Indo concept, para medyo maiba naman. At sa mga hindi nga pala ganun kapamilyar sa mga ganitong unit, bali ito nga pala yung mga lolo ng mga Mio naglabasan ngayon. Dito kasi yung old school pa talaga yung itsura na medyo pahaba lang yung kaha, bali 2007 model nga pala to. Kung medyo mahilig ka rin magmotor, sigurado ko alam mo rin yung mga bagong labas na ganito ngayon. Hindi lang din naman sa pagiging maangas na itsura, kaya marami bumibili nito hanggang ngayon. Dahil kung usapang performance lang, marami na talagang makakapagpatunay na napakatibay din ito. At paniguradong kahit saan lugar ka mapunta sa Pilipinas, siguradong hindi mauubusan ng pyesa nito. Kaya hindi na nga rin pala nakakapagtaka na kahit nandito na tayo sa modernong panahon, marami pa rin talagang gumugusto ng ganitong motor. Kahit nga pala sa mga karera at motor show, siguradong hindi mawawala tong Mio. Huwag mo lang talagang ikukumpara sa gas consumption sa mga modelong motor ngayon, lalo sa mga FI dahil di karburador pa to. Pero mabalik muna tayo dito sa mga tinatanggal natin na pyesa nito ni Project 5 Kyaw. Bali isa-isa ko na nga palang pinagbabaklas yung mga body screw nito para makita natin kung ano yung condition niya dito sa loob. Para habang hindi pa ulit natin siya itatayo, mabili ko na rin lahat ng pyesang kakailanganin para siguradong hindi tayo madelay. Dahil marami na nga rin palang bumubuo ng Indo ngayon, kaya medyo pahirapan na rin yung pyesa. Kaya hanggat maaari, gusto ko maaga makabili. Siguradong hindi rin naman tayo masyado magtatagal dito kay Project 5 Kyaw dahil hindi naman to ganun kahirap buuin. Magkakatalo na lang talaga kung maaga kung makukumpleto yung mga pyesang isasalpak natin dito. Bale nung natanggal ko na nga pala yung kaha sa harapan, sinunod ko na nga pala tong dibdib, tapos tinanggal ko na rin yung mga tornilyo na nakakabit dito sa footboard. Pero butas na nga pala yung 4 na tornilyuhan, kaya itong 2 na lang yung tinanggal ko yung tornilyo. Mukhang medyo marami tayong papalitan dahil habang natatanggal ko yung kaha, unti-unti na sa akin bumubungad yung itsura dito sa loob. Pero wala namang magiging problema yon, sanay naman kasi tayo sa change o lang hatol, palagi kasing pinapalitan halos lahat ng pyesa. Kaya nang natanggal ko na nga pala yung battery, pinaguhugot ko na nga pala yung socket para matanggal na rin natin tong U-box. Mukhang pinarewirings na nga rin pala yung harness nito, hindi na kasi ito yung original. Pati nga pala yung CDI nito, mukhang napalitan na rin, hindi kasi ganito yung stock. Buti na lang madali humanap ng pyesa nito, kaya siguradong hindi sasakit yung ulo natin dito, lalo sa mga stock parts. Tinanggal ko na nga rin pala tong tornilyo ng lock ng upuan dahil plano nga rin pala natin pinturahan yung buong batalya. Mukhang sulit na rin naman to sa 17 taon sa serbisyo dahil mukhang gamit na gamit talaga tong motor. Nasilip ko rin kasi kanina yung gauge, halos nasa 98,000 kilometers na yung takbo, pwede na talaga. Kaya kapag katapos natin to mabuo, paniguradong halos 20 years na uli bago siguro ulit to palitan ng kaha o kaya papugiin uli. Pero siguradong bago mangyari yon, medyo malaki-laki pang gastos yung uubusin natin dito. Pero isa lang yung masasabi ko rito, lalo kapag natapos na natin to, malayong malayo sa itsura niya kanina. Yung tipong halos wala na talagang paglagyan ng issue, pero kapag natapos, halos pwede nang i-motor show. Pero dahil hindi naman tayo sasali sa motor show, okay na siguro to pamalengke o kaya pang hatid sundo. Mukhang medyo marami-rami tayong pipinturahan dito dahil marami na rin kalawang tong gas tank. Kaya nung natanggal ko na nga pala 4 na tornilyo sa taas, sinugot ko na nga pala yung hose nito galing sa manifold, pati na rin yung sa karburador. At ito yung isa sa mga rare na pyesa ng Mio 1 dahil iba yung caliper niya kung ikukumpara mo sa mga bagong labas na Mio Sporty ngayon. Tinanggal ko na nga rin pala tong 2 tornilyohan ng bracket nitong front fender para mahugot na natin kasama tong caliper. Mukhang sa 17 years nito sa serbisyo, hindi pa rin napapalitan yung disc dahil napakalaki na ng uka. Bali sunod ko nga palang ginawa, niluwagan ko na nga pala tong screw ng clamp ng karburador para matanggal na rin natin to. Medyo iba nga rin pala yung passenger footrest na nakalagay dito dahil itong stock nito, gomay sa mga bagong Mio, mga alloy na. Medyo makapal-kapal na nga rin pala yung kalawang ng
ng elbow nito kaya medyo nag-aalanganin na rin ako na puwersahin yung nut dito. Buti na lang talaga nakisama, natanggal ko naman ng matiwasay. Akala ko okay na lahat pero dito nga pala sa part na to medyo na-game over talaga ako. Ayaw kasi matanggal ng tornilyo nitong bracket. Bale, binabaran ko na nga pala to ng WD-40 tapos bahagya akong pinukpok pero wala talaga ni hindi man lang natinag. At ito na nga pala yung bumungad sa atin na itsura nito ni Project 5 Kyaw. Marami pa tayong gagawin dito kaya abangan nyo yung susunod na episode. So yun na nga, mag-update muna tayo ng mga natapos nating gawin para dito sa pinakaunang araw nito ni Project 5 Kyaw. So yun yung mga ginawa nga pala natin kanina. Inihiwalay na natin yung buong wirings niya tsaka yung mga kaha. Halos lahat talaga wala nang papakinabangan dahil mga pingas na rin yung mga tornilyuhan ng karamihan. Tapos ito nga, isa sa mga nagpahirap sa atin ngayon ay yung tornilyuhan ng telepono or yung bracket ng tambutso kasi yung baba. Kahit paano gawin nating impact ayaw talaga, hindi siya matanggal. So yun, bago nga natin tutuluyang tapusin itong day 1 nito ni Project 5 Kyaw, mag-update muna tayo dun sa ipapamana ko sa inyo na Suzuki Smash. So sa mga walang ipon dyan pero gusto magkaroon ng sariling motor for free, so ibibigay natin yon ng libre. Napaka basic lang ng gagawin mo, check mo lang dito sa baba, right? So ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo kanina, kung gusto nyo magkaroon ng tsansa na mapamanahan ng Suzuki Smash natin ng libre sa katapusan na yan ng November. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Yung link nito iniwan ko na dyan sa comment section, i-download at i-install nyo lang. So kapag na-install nyo na nga, kung bago lang kayo dito, i-click mo lang tong register. Basic info lang na may ilalagay mo rito, itong mobile number mo, password, tsaka tong CAPTCHA. Copyin mo lang yan. So kapag okay na, i-confirm mo na. And kapag nakagawa ka na nga ng account, punta ka na dito sa login, mag-login ka lang. So ito na yung makikita mong pinaka-homepage nitong Ace Game. Yan, sa mga naghahanap ng paglilibangan at kung gusto nyo, marami talaga kayong pagpipilian. Ayan, hindi kayo magsasawa rito dahil ayan, marami nga kayong pwedeng laruin. So sa mga magtatanong kung paano makakapaglagay dito ng pondo kung gusto mo maglibang, click mo lang tong wallet. Tapos pili ka lang dito kung magkano yung gusto mo ilagay na pondo dahil may mga option naman dyan. So kapag nga nakapaglagay ka na ng pondo, syempre pwede ka na maglaro. Ito yung madalas na nilalaro ko rito, Dragon versus Tiger. So napakadali lang naman laruin ito, pipili ka lang kung Dragon or Tiger. Tapos kapag ang lumabas naman ay Tie, balik taya lang yan. So subok tayo ng 5 piso dito sa Dragon. So real time yan, kapag panalo kayo, dito nyo makikita kung mataas na baraha yan. Dito naman papasok sa gold coins nyan. So antayin lang natin tumaya yung iba para makita natin kung sino yung buenas. Jack, tsaka 3. Siyempre mas mataas na baraha ang Jack, kaya panalo tayo ng 5 piso. So ganun lang ka-basic, di ba? Napakadali lang. So kung ayaw nyo na nito, pwede naman kayong pumili ng iba. Papakita ko naman sa inyo tong beto-beto. Ito yung madalas na nakikita natin sa peryahan. Subok naman tayo ng kahit 5 piso dito sa kulay blue. So kagaya lang din yan ng beto-beto na nakikita natin sa peryahan. Siyempre kung ano yung dice na lumabas, yun yung panalo. So blue taya natin. Oy, sayang. Yellow tsaka green, kaya talo tayo ng 5 peso. So ilalabas ko na para hindi tayo matalo. Yan. So kung sakali naman na medyo buenas talaga kayo, kung malaki-laki na yung napanalunan nyo, syempre pinaka best option dyan ay i-withdraw mo na. Ito yung withdraw dito sa baba, click mo lang yan. Tapos lagay mo lang dyan kung magkano yung gusto mong i-out dito sa game. So ulitin ko ha, para nga magkaroon kayo ng tsansa na mapamanahan ng libre. O libre lang, this coming November katapusan. Mag-register lang kayo dito, tapos ilapag nyo sa baba yung SS, katunayan na naka-register na kayo. Tapos abang kayo sa live natin this coming November katapusan. Live tayo, pipili ng bagong amo nung ipapamigay ko sa inyo na Smash, right?